Bago natin simulan ang part 21, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Iyaw ito. Galit na galit siya. Paano naging ganito kabilis ang isang mahina? Napakunot noo si Steel Lion. Iwinagayway ni Sharon ang kanyang kamay at sinabihan ang kanyang grupo na pumasok sa kagubatan ng hindi bumabagal. Tumakbo si Chino pasulong, at sa oras na iyon, nagsimulang umatake ang mga kalaban. Isang fireball ang pinakawalan papunta kay Aer, ngunit wala siyang oras para umiwas. Mabilis siyang tinakpan ni Lonely gamit ang kanyang di mapapasok na kalasag. Ang atake ay nagdulot ng maliwanag na pagsiklab at malakas na pagsabog. Lumingon si Lonely at sinabing, ang lakas ng mga atakeng ito. Nawalan siya ng isang katlong bahagi ng kanyang buhay. Naisip niya, kung kasama lang sana namin si Cola bilang isang Guardian Knight, mas maganda sana ang aming tank. Sinimulan siyang pagalingin ni Aer, na lubos niyang pinasalamatan. Ang lalaki mula sa grupo ng warrior ay nabigla sa ganitong kalakas na depensang mahika. Pagkatapos, ginamit ni Yu ang isang makapangyarihang pagsabog ng apoy. Isang malaking bowl ang apoy ang umangat mula sa kanyang kamay. Tinitigan ng mga kalaban ang paparating na fireball sa takot. Isang higanteng pagsabog ang naganap, at ang isang malaking bahagi ng lugar ay natakpan ng isang kapulan ng apoy. Nakatitig si Steel Lion sa pagsabog, labis na hindi makapaniwala. Nagsimula siyang sumugod muli. Inutusan ng kanilang commander ang lahat na manatiling kalmado at patuloy na apurahin ang kalaban. Nag-utos siya sa mga assassin na pumaligid at patayin ang mga healer mula sa likod. Sinimulang ihanda ni Aer ang kanyang spell at sumigaw, huwag ninyong subukan na magsimula ng laban. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari. Mamamatay kayong lahat. Ginamit niya ang Dragon's Roar. Isang mahabang at makapangyarihang agos ng apoy ang nagsimulang humabol sa mga mandirigma. Nagsimulang masunog ang lahat, hindi na sila makita ngunit naririnig ang kanilang mga sigaw. Nagpanik si Steel Lion. Tinitigan niya ang information panel kung saan siya ay inabisuhan na ang miyembro ng guild na Guardian Knight na si Black Rider ay patay na. Naisip ni Steel Lion, anong nangyayari? Kahit ang aming pangunahing tank ay tinamaan. Sinabi ni Yuna, ang grupong ito ng mga Hangul ay hindi alam ang kanilang lugar. Naisip naman ni Steel Lion na, ang babaeng ito ay napakalakas, may dalawang malalakas na atake. Patuloy si Yu sa pagpapakawala ng mga fireball sa buong larangan, kaya sumigaw si Steel Lion na bilasan ng mga assassin at patayin ang mga DPS mula sa likuran. Galit na sinabi niya na si Cheyenne ay kaunti na lamang ang natitira. Ngunit nang magsimula siyang tumingin-tingin sa paligid, tinanong niya kung nasaan si Cheyenne. Sinabi ng kanyang kasama na tila nawala ito mula nang magsimula ang lahat. Iniutos ni Steel Lion na hanapin siya. Sumunod naman ang lalaki sa kanyang utos, ngunit sa puntong ito, nakapag-conjure na si Aer ng maraming malalaking pagsabog kung saan patuloy na nasusunog ang mga kalaban. Naiinis pa rin siya dahil ang mga Hangul na ito ay patuloy pa ring lumalaban imbes na umatras. Sa oras na iyon, tumawa ng malisyoso ang isang lalaki at sinabing, ngayon, mamamatay ang Fire Moon sa talam ng aking espada. Sumagot naman ang pangalawang lalaki, hindi mangyayari iyon. Mas mabuting umalis ka na dahil ako ang mauuna. Nang bumaling si Aer, napansin niya ang isang ambush. Sinubukan niyang gamitin ang Flame Flash, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi aabot ang kanyang atake dahil sa epekto ng skill slowdown. Lumapit ang mga lalaki at sinabi sa kanya na magpaubaya na lang at mamatay. Ngunit bigla silang parehong tinamaan ng isang mahabang swing ng espada. Nagkatinginan ang mga lalaki na puno ng kaba at sinabing, bakit ubos na ang ating health bars?
Lumitaw si Sirona mula sa wala. Agad na tumakbo si Aoer papalapit sa kanya at tinawag siya. Gayunpaman, hindi siya naghintay kay Aoer at nagsimulang tumakbo palayo. Nag-iiwan ng isang malakas na agos ng hangin at alikabok na kinailangan niyang takpan ang sarili. Sa kabila nito, naisip ni Aoer na napakahusay niya. Samantala, sinimulan ng mga healer ng Combat Union na gamitin ang lahat ng kanilang lakas at sumigaw upang suportahan ang mga mandirigma. Gayunpaman, isa sa kanila ay biglang inatake ng napakabilis. Agad na iniulat ng sistema na ang Kalabang Cleric, ang chosen one of the gods, ay patay na. Lumingon ang kanyang kasama at nais sanang tanungin ang chosen one of the gods ng isang bagay, ngunit hindi na niya. Oras pa nang muling iwas-iwas ng pangunahing tauhan ang kanyang espada, at iniulat ng sistema na ang Kalabang Cleric na, if pumped up with water, ay patay na. Nakita ni Steel Lion si Sheyan na papalapit, pinapatay ang kanyang mga kasamahan habang naglalakad. Galit na sumigaw si Steel Lion ng pangalan ng ating bida, parang may lumitaw na isang anino ng toro sa harap niya habang nagsimulang gumuho ang lupa. Ginamit niya ang Charge of the Wild Bull at mabilis na tumakbo papunta kay Sheyan, nag-iiwan ng mga alikabok na umiikot. Tumalon siya at iwiniwas-iwas ang kanyang espada, sumisigaw, "Mamatay ka, Sheyan." Ang espada niya ay tumama sa balikat ng ating bida, ngunit nang ibaba niya ang espada sa lupa, biglang naglaho si Sher PH na parang usok. Sa parehong sandali, bigla siyang lumitaw sa likod ng lalaki. Humarap si Steel Lion at muling tumakbo upang umatake. Galit na sigaw niya, "Ikaw na hampas lupa. Ang alam mo lang ay mga maliliit na dahil." Tumakbo siya patungo kay Sheyan na puno ng galit, pinupukpok ang lupa at sumisigaw, "Kaya mo bang harapin ang ganitong atake?" Nang magtama ang kanilang mga espada, nagulat si Steel Lion. Na-block ni Sheyan ang kanyang atake at sinabing, "Hindi pa ito ang pinakamahusay mong atake." Sinipa niya ang lalaki, dahilan upang lumipad ito palayo. Mabilis na tumakbo si Sheyan sa likod ng galit na mandirigma at sinimulang sunod-sunod na tamaan siya ng espada. Dahil dito, lumipad sa ere si Steel Lion. Labis itong nasiraan ng loob at naisip, bakit nangyayari ulit ito? Bumagsak siya ng malakas sa likod ni Sheyan. Unti-unting naglaho ang lalaki ngunit sumigaw na, "Hindi ko hahayaang matapos ang insidenteng ito ng ganito." Ang mga tauhan ni Steel Lion ay tumingin kay Sheyan, labis na natatakot. Tinawag nila ang kanilang Iron Sword Boss sa takot, hindi alam ang gagawin kung patay ang kanilang pinuno. Tinamaan ng assistant boss ang isa sa kanila sa ulo at sumigaw, "Umalis na tayo. Kung patay na ang boss, ayaw nating magtapos tulad niya." Nagsimulang tumakbo palayo ang lahat mula kay Sheyan ngunit sumisigaw pa rin na maghihiganti sila. Samantala, ang mga kakilala ng ating bida ay nanunood mula sa itaas ng bangin. Sinabi ni Heartbreaker, kapag ginalit ng Military Alliance si Sheyan, tapos na agad ang laban para sa kanila. Habang nagsasalita, iwiniwas-iwas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi, "Aalis na ako." Napansin ni Ewer at sinabi, "Ito ay magiging maganda sana kung may espesyalista silang tulad niya," pero sinabi ni Shino na masyado siyang kahanga-hanga. Ang isang taong tulad niya ay magiging karibal ng Ouroboros balang araw. Gayunpaman, umaasa siyang mangyayari iyon ng mas huli pa. Ang balita tungkol sa pagkawasak ng Fighting Alliance ay mabilis na kumalat sa buong Redleaf City. Sinabi ng mga tao sa isa't isa ang tungkol dito, at tinanong kung alam ng lahat na nawasak ang alyansa. May ilang nag-post pa ng video ng laban sa opisyal na forum na agad nakakuha ng daan-daang libong likes. Pinakita nila sa isa't isa ang labanan dahil ito ang nangungunang video. Nauna nang nilinis ng Ouroboros ang Hellish Moon Graveyard at pagkatapos ay pinatay ang higit sa 100 miyembro ng Fighting Alliance.
Ang kabayanihan at imahe ni Chino bilang diyosa ay pumukaw ng paghanga sa maraming manlalaro sa God domain. Ang katayuan at impluwensya ng guild sa lugar ng White River City ay biglang tumaas. Hindi mabilang na mga bagong manlalaro ang desperado nang sumali sa kanila. Isang lalaki ang pumunta sa guild at masayang nagtanong kung maaari siyang sumali dahil fan siya ni Chino. Ngunit sinabi ng mga galit na manggagawa na tinatanggap lamang nila ang mga profesional, hindi mga tagahanga. Ang video ng laban ay nagdulot ng pansin mula sa mataas na pamunuan ng maraming guild, na napansin ang presensya ni Cheyenne. Nang dumaan siya, nagtanong ang iba na may pagtataka, ito ba talaga si Cheyenne na nilinis ang dungeon kasama ang diyosa na si Chino? Ang mga natakot na manlalaro ay sinubukan maging tahimik hanggat maaari. Inisip nila na siya ay isang malamig at walang pusong mamamatay tao, kaya iniwasan siya. Ngunit ang mga babae naman ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Nagustuhan nila siya. Isa sa kanila ang nagtanong kung maaari ba niyang dalhin siya at tulungan siyang makakuha ng ilang level. Sumagot ang ikalawang babae na siya ay masyadong karaniwan. Ang kapatid ni Shafang ay naaakit lamang sa magagandang babae tulad niya. Isang kasama ang nagtanong kay Lonely kung astig bang makipaglaban kasama si Cheyenne sa isang team battle. Sumagot ito ng pagod, bagamat totoo, muntik na akong mamatay. Tumawa si Cola at sinabing hindi naman kasi siya ang ultimate tank. Kamakailan lamang, nakakuha si Cola ng ilang bagong kakayahan kaya maaari na nilang iwan sa kanya ang harap. Di nagtagal, dumating si Cheyenne at sinabing may mga item siya para kay Cola at Sloth, na ikinatuwa ni Cola. Sinabi ng ating bida na kailangan na nilang umalis. Ayusin ang kanilang kagamitan at bumili ng mga supply bilang paghahanda sa pagpapataas ng level. May kailangan din siyang asikasuhin kaya aalis muna siya. Sumigaw ang mga kasama niya na gagawin nila ang lahat at kumaway bilang pamamaalam sa kanya. Di nagtagal, nakarating sila sa forge. Sinabi ng master na depende sa antas ng pinsala ng kanilang kagamitan, ang halaga ng pag-aayos ay aabot sa 1 pilak at 60 tanso. Nagulat ang grupo. Sumigaw si Blackie, 1 pilak at 63 tanso. Hindi ba ito isang uri ng pagnanakaw? Sinabi ni Lonely na hindi ito maaari dahil ang halaga ng pag-aayos ng kanyang armor ay aabot ng 4 na pilak. Sumimangot ang Panday at sinagot na mas malaki ang halaga ng pag-aayos kapag mas mataas ang pagkasira at kalidad ng kagamitan. Sa parehong sitwasyon, mas mahal ang plate armor kaysa leather at tela. Umiyak si Lonely ngunit sinabi niyang nauunawaan naman niya. Nakakuha siya ng 3 pilak at 5 bote ng intermediate recovery potions matapos nilang linisin ang Dark Moon Cemetery. Ngunit kung hindi nila iyon ginawa, malamang na nagpalaboy-laboy na lang siya sa kalye. Naalala ni Blackie na tumaas ang kanilang reputasyon sa Redleaf City kaya dapat bigyan sila ng master ng 10% diskwento. Ngunit galit na sinabi ng Panday na ang bayad sa pag-aayos ay bawas na ng 10% kaya hindi sila dapat maging walang utang na loob. Natakot si Blackie sa pressure ng Panday, at umiiyak na inabot ang pera, sinasabing kahit may diskwento, napakamahal pa rin. Samantala, sa trading district, sinuri ni Sharon ang kanyang inventaryo. Iniulat ng sistema na ang disenyo ng shimmering chest plate na inilagay niya sa auction ay nabenta na. Matapos kaltasin ang bayad sa proseso, nadagdagan ang kanyang inventaryo ng 2 gintong barya at 76 na pilak. Inisip niya na kahit isama ang mga nabentang plano ng shimmering breastplate, mayroon na siyang kabuuang 73 gintong barya. Kinuha niya ang broken blade mula sa abo. Ang may-ari ng sandatang ito ay minsang tinaguri ang Godslayer, at hindi pa siya nakakita ng ganitong espada sa totoong buhay noong kanyang nakaraang buhay. Tinanong ng sistema kung nais niyang ilagay ang ash blade sa inventaryo.
Naalala ni Sharon na ang karagdagang impormasyon tungkol sa sandatang ito ay matutuklasan lamang matapos makarating sa Star Moon Kingdom. Hanggang doon, wala pa itong silbi kaya iiwan muna niya ang item sa inventaryo. Imbakan, pagkatapos ay lumitaw ang isang kumikinang na bola sa kanyang kamay. Tinanong niya, ito ba ang item na nakuha mula sa Berserker Lion Iron Sword? Nang iniutos niya sa sistema na suriin ang item, napaligiran ang bola ng mga singsing ng maliwanag na enerhiya. Lumabas ang impormasyon, ito ay ang Crystal of Seven Sparks, isang espesyal na item na maaaring magamit upang mag-teleport patungo sa Blackwing City. Mayroon itong 4 na natitirang gamit mula sa 5 orihinal. Ang item na ito ay nawawala kapag namatay ang may-ari. Inisip ni Sharon, kaya pala ang Berserker Lion Iron Sword at ang kanyang Martial Alliance ay mabilis na nag-level up sa huling bahagi ng laro noong nakaraang buhay ko. Ito pala ang dahilan. Ang Seven Spark Crystal ay isang pass patungo sa isang maalamat na lugar na kilala bilang Blackwing City. Ngayon na nasa kanya ang kayamanang ito, malamang na hindi na muling makakabangon ang Berserker Lion Iron Sword. Napagtanto niya na ngayon ay Black Friday, isang mahalagang araw sa Blackwing City. Kailangan niyang pumunta roon. Kinausap niya si Blackie at sinabing pumunta sila sa Roaring Hills area ng level 8 pagkatapos magpahinga, at magagawa nila ito ng mabilis. Sinabi niya na may kailangan siyang asikasuhin kaya hindi siya makakasama. Sumagot si Blackie na naintindihan niya. Samantala, may nangyayari sa slums ng Redleaf City, sa Drunken Heart Bar, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga blacklisted players. Lahat sila ay may marka at malapit sa isa't isa. Dumating ang Steel Lion doon at sinabi niyang kailangan niya ng tulong mula kay Absolute Paradise upang patayin ang isang tao. Handa siyang magbayad ng kahit anong halaga. Ang lalaki, na nakaupo at napapalibutan ng mga magagandang babae, ay hindi pinakita ang kanyang mukha. Nagalit ang kasama ng Steel Lion at sumigaw, hindi siya bingi. Kinakausap siya ng boss kaya huwag siyang magkunwaring patay. Biglang lumipad ang isang espada sa harap ng leeg ng lalaki, at agad siyang nawala dahil napatay siya. Sinabi ni Absolute Paradise na kukuha siya ng 10 gintong barya bilang bayad sa pagpatay sa lalaking iyon. Ngunit sinabi ng Steel Lion, na puno ng kasabikan, na ang target ay napakalakas kaya't sigurado siyang magiging interesado si Absolute Paradise. Tinanong niya ito na may tusong ngiti, sino ito? Sa maganda at malawak na Blackwing City, na puno ng malalaking gusali, malapit nang lumitaw si Sharon. Lumabas siya mula sa makinang na teleport at nagsimulang tumingin sa paligid. Naroon ang pinakatanyag na auction house sa lugar. Marinig ngunit patuloy lang siyang naglakad. Napakaswerte ng taong iyon. Galit na sigaw ng Furious Blade. Habang nilalakad ni Sharon ang masikip na daanan, pansamantala siyang tumigil upang suriin ang kapaligiran ng Blackwing City. Ang lungsod ay puno ng malalaking gusali at nagkikislapang mga ilaw, na nagpapakita ng pagiging prestihiyoso nito bilang isang neutral na lungsod. Naisip niya na marami pang oras bago ang auction, kaya't nagpasya siyang maglibot muna. Mula sa kanyang imbakan, kinuha niya ang isang maskara at isinuot ito. Biglang bumalot sa kanya ang isang madilim na aura, ang epekto ng kanyang disguise skill. Nagbago ang anyo niya, na nagbigay daan upang hindi siya makilala. Pagkatapos, nagpasya siyang pumunta sa engineering workshop. Pagkalipas ng 10 minuto, narating niya ang CS workshop. Pagkalabas niya ng 2 minuto, napagtanto niyang napakamahal ng mga paninda doon. Hindi niya kayang bilhin ang karamihan ng mga kagamitan, lalo na ang rocket boots na may ranggong epat na nagkakahalaga ng 1,200 gintong barya. Ang epic rank na kagamitan na ito ay nilikha ng isang master engineer at may mga katangiang hindi maihahambing sa ordinaryong rocket boots.
Bagamat hindi niya kayang bilhin ang rocket boots, nakabili siya ng isang intermediate frost grenade. Sa isip niya, sapat na ito upang harapin ang mga humahabol mula sa Combat Alliance. Ayon sa panel ng sistema, ang intermediate frost grenade ay maaaring gamitin laban sa mga halimaw o manlalaro na mas mababa sa antas 7. Ang granadang ito ay nagdudulot ng 800 puntos ng frost damage sa loob ng 11 metrong radius, pinapalamig ang mga target ng 5 segundo, at binabagal ang kanilang galaw ng 60% sa loob ng 12 segundo. Habang naglalakad, hindi sinasadyang nasagi ni Sharon ang isang manlalaro. Galit na sumigaw ang lalaki, "Anong klaseng NPC ito? Bakit hindi siya tumitingin sa dinadaanan niya?" Ngunit nang makita niya ang health bar at antas ni Sharon, level 7, napansin niyang mas mababa pa ito kaysa sa kanyang level 8. Ang Furious Blade, isang mayabang na manlalaro mula sa Ouroboros, ay ngumisi at sinabi, isa lang siyang ordinaryong tao na hindi kasapi ng anumang guild. Hindi man lamang tumugon si Sharon sa mga komento ng lalaki. Napansin niya na ang Furious Blade ay isang manlalaro mula sa ibang bansa, na ipinagmamalaki ang kanyang guild mark. Alam ni Sharon na bagamat may isang pass lang sa Redleaf City, daan-daan ang mga lungsod na nasasakupan ng White River. Sa Moon Kingdom pa lang, may daan-daang lungsod, at sa kabuuan ng God's Domain, libo-libo ang mga bansa. Sa Blackwing City, bilang isang neutral at malayang lungsod, normal lang na may lumilitaw na daan-daang manlalaro ng sabay-sabay. Sinabi pa ni Furious Blade na napakaswerte ni Sharon dahil nahanap niya ang lungsod na ito nang hindi sinasadya. Ngunit hindi siya pinansin ng ating bida, na nagpatuloy lang sa kanyang landas. Galit na sumigaw si Furious Blade, ngunit nanatili si Sharon sa kanyang focus, iniwan ang lalaki habang ito'y nagngangalit. Hindi inisip na ito na ang magiging katapusan ng magtagpo sila, pagkatapos ay lumingon siya at tinanong kung ano ang mangyayari sunod. Si Furious Blade ay galit na galit at gustong magsimula ng away, pero hinawakan siya ng kanyang kasama sa balikat at ngumiti. Sinabi niya na lahat sila ay mga elites mula sa iba't ibang bansa, kaya't imbes na magalit sa isa't isa, mas mabuti sigurong magkaibigan sila at magpalitan ng impormasyon. Ngunit sumigaw si Furious Blade na hindi siya makikipag-away sa isang takot na tao. Lumapit ang lalaki kay Sharon at sinabi na ang pangalan niya ay Lon Swan at siya ay mula sa Moon Worship Palace. Maaari ba niyang malaman ang pangalan ng player? Naalala ni Sharon na ang Moon Veneration Palace ay isang tanyag at malaking guild sa God's Domain at may kaugnayan ito sa Tulip Empire. Ayon sa sabi-sabi, may matinding kompetisyon sa pagitan ng mga guild, at ang Moon Veneration Palace ang nangunguna sa kanila. Sinabi ni Sharon na ang pangalan niya ay Black Flame at siya ay mula sa Star Moon Kingdom at nagkamayan sila. Tinanong ni Lon Swan kung ang Star Moon Kingdom ay malayo sa kanila, at kung ito ba ang unang beses ni Sharon na makilahok sa auction. Sumagot si Sharon na oo, at tinanong siya ng lalaki kung alam ba niya na upang makapasok sa platform, kailangan niyang bumili ng Blackwing emblem para sa 2 gintong barya. Sumagot si Sharon na hindi niya alam ito, ngunit nagpasya siyang manatili sa anino at magkunwaring hindi niya alam. Pagkatapos, sinabi ni Lon Swan na bakit hindi sumali si Black Flame sa kanilang koponan. Mayroon siyang extrang Blackwing emblem kaya maaari siyang sumama sa kanila sa platform. Nagalit si Furious Blade at sinabi na siya ay isang ordinaryong manlalaro at nais niyang makuha ang Blackwing emblem, kaya't karapat-dapat ba siya dito? Sinabi ng lalaki kay Lon Swan na kung papayagan niya ang isang ordinaryong tao na sumali sa koponan, huwag niyang sisihin si Furious Blade kung aalis siya at maghahanap ng ibang mga manlalaro. Ngunit sinabi ni Lon Swan na kahit na isang ordinaryong manlalaro si Black Flame, ang katotohanan na dumating siya sa lungsod ay nagsasalamin ng kanyang kakayahan.
Marahil ay madalas silang magkikita sa hinaharap. Ang hindi pa rin nasisiyahang lalaki ay sumigaw na hindi siya gaanong may kakayahan, at sa likod ni Furious Blade ay isang makapangyarihang bloodthirsty war god, at ito ang tinatawag na kakayahan. Ang isang ordinaryong tao tulad niya ay gustong magkaroon ng parehong estado ng mga nangungunang guild.